Gaano kabigat ang isang baso ng tubig? Isang umaga, may isang propesor ang pumasok sa silid-aralan upang magturo ng stress management sa kanyang mga estudyante. Dumating siya na may hawak na isang baso ng tubig. Itinaas niya iyon sa kanyang kabilang kamay at tinanong niya ang kanyang mga estudyante. Sa tingin ninyo, gaano kabigat itong hawak kong isang baso ng tubig? Sumagot ang ilang mga estudyante at sinabing, "Sir, siguro po mga nasa 8 to 12 ounces ang bigat niyan." Nagsalitang muli ang propesor. Hindi mahalaga kung gaano ito kabigat. Sa halip, ito ay nakadepende kung gaano ko siya katagal na hawak. Kung hahawakan ko lamang ito ng ilang segundo, ay hindi ito mabigat. Samantalang, kung hahawakan ko ito sa loob ng isang oras, ay magsisimula akong mapagod at sasakit ang aking mga braso. Ngunit kung hawak ko ito ng isang buong araw, ay siguradong mamamanhid ang aking mga kamay at mapaparalisado sa sobrang sakit. Hindi na rin ako makakapag-isip ng anumang bagay sapagkat nakatuon lamang ang aking atensyon sa sakit na nararamdaman ko. At kung pinatagal ko pa ang paghawak, ay patuloy lamang akong mahihirapan at posibleng magkaroon ng mas malalang pinsala. Pero ang katotohanan ay hindi naman talaga nagbabago ang bigat ng baso. Nananatili lamang ito. Kung mas matagal mong hawak, ay mas lalo mong mararamdaman ang bigat. Ang baso ng tubig na ito ay kumakatawan sa ating mga alalahanin sa buhay na dala-dala mo sa araw-araw. Kung iisipin mo lamang ito sa maikling panahon at pagkatapos ay isasantabi mo na, ay hindi ito magiging mabigat na pasanin. Ngunit kung iisipin mo iyon sa mahabang panahon ay magsisimula ang epekto nito sa iyo. Mas lalo kang mahihirapan at masasaktan. Mawawalan ka ng kakayahan na mag-isip ng maayos. Matuto tayong isantabi ang ating mga alalahanin sa buhay. At huwag mong dalin ang iyong mabigat na pasanin saan ka man magpunta, sapagkat wala itong ibang gagawin kundi ang ibagsak ka.